Grabe, tumayo yung balahibo ko sa nadiskubre ko patungkol sa maaaring kinalaman ni Trillanes kay Madriaga. Marami kasi akong mga nababasang mga comments na aso ni Trillanes si Madriaga. Puro mga claims, mga claims, mga claims, mga comments. Wala naman silang nilalatag kung papaano ba yung maaaring maging koneksyon ni Trillanes kay Madriaga. Kaya naman, nag-research si Gossip at kinilabutan ako sa mga nadiscover ko. Bago ako mag-research, challenge ko yung sarili ko. Kailangang masagot ang tatlong tanong. Nagkita ba si Trillanes at si Madriaga? Pangalawa, kailan nagkita? Kung nakita. Pangatlo, kailan inumpisahan ni Madriaga at ni Attorney Palad yung supplemental affidavit ni Madriaga? Mahalaga kasi yun kasi maraming naidagdag doon sa supplemental affidavit ni Madriaga kung ikukumpare mo doon sa original na affidavit niya. Maraming nadagdag patungkol kay Pangulong Duterte at yung iba pang mga impormasyon na nasasabi na dati ni Trillanes. Yun kasi yung naging basehan ng ilan na may pagkakahawig daw yung supplemental affidavit ni Madriaga compare or hango yung iba sa supplemental affidavit ni Madriaga or hinango doon sa mga paratang ni Trillanes yung naging resulta ng naidagdag sa supplemental affidavit ni Madriaga. Sagutin natin yung unang tanong. Ano yon? Nagkita ba sila ng personal? Punta tayo sa first video. 3 video tong papakita ko sa inyo ha. How important is this name, Ramil Madriaga, in the impeachment process? I was able to vet him myself. Let me just say that he would have the placement to do what he claims to have done in relation to the distribution of the confidential funds. So, inamin niya dito na na-vet daw niya himself. Ibig sabihin, personal. So, nasan ba si Madriaga? Nasa kulungan, tama? So, dumalaw siya doon. Wala nang iba na paraan na-vet daw niya himself. So, personal. Tandaan natin na umamin na din si Dalimamaw o si Dalima na pumunta siya kay Ramil Madriaga noong December 8. Pero yun kasi tapos na yung unang affidavit ni Madriaga which is natapos nung November 29. So, maliwanag, dadahan-dahanin natin. Sabi niya, I was able to vet him myself. So, personal. Ang tanong, so nasagot na natin yung unang tanong. Nagkita ba ng personal? Oo, inamin niya dito. Yung pangalawa nating tanong, ano yung gossip? Kailan? Kailan nagpumunta si Trillanes kay Madriaga? Next video. Itinanggi ni dating Senador Sonny Trillanes na siya ang backer ng nagpakilalang dating bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga sa exclusive interview ng Abante Radio. Sinabi ni Trillanes na nagpunta lang siya sa BJMP para busisiin ang record ni Madriaga. So dito, umamin ulit siya. Tama? Iba yung interview, iba din to, umamin din siya. Pero dito ang pagkakaiba, sasabihin niya kung kailan siya pumunta at dinalaw si Madriaga. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, paki-like mo muna yung video. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, libre naman yan para ganahan si Gossip sa mga ganitong mga content. Mag-subscribe ka na din. Ito na. At patotohanan ang mga paratang nito. Kung titignan nila yung records,
Si Madriaga, November of 2025, gumawa ng affidavit. Mali ka pa dyan. November 29. Tama. November 2025. November 29, 2025 to be exact. Dun sa BJNP, titignan nila, pumasok ako dyan mga Pumasok daw siya, ha? Kailan? late January o February. Late January or February. So, late January. So, mga ano yan? Mga last week ng January. Ang January kasi, kung titignan natin sa kalendaryo, 5 weeks. May 5 weeks. Yung unang week, may consider mo yun, I think 4 days yata yun. So, consider na natin na 1 week yun. So, may 5 weeks ang tawag dito, ang January 2026. Kahit tignan nyo sa kalendaryo nyo. Tinignan ko na. Wag na. So, na-establish na natin. Nasagot na natin yung una. Nagkita ba sila ng personal? Okay, nagkita sila. Pangalawa, kailan? Mga late January daw or February. Okay. Ngayon, kailan? Pangatlong tanong. Ito mahalaga. Kailan inumpisahan ni Madriaga at ni Atty. Palad na buuin yung supplemental affidavit? Nahuhulaan nyo na ba kung kailan? Pero mas magandang pakinggan natin mismo sa abogado mismo ni Madriaga. Kasi baka sabihin nilang bumubuo tayo ng mga kwento dito eh. Maglalatag tayo ng mga ebidensya. Umpisahan natin dito. Medyo nasa part siya ng dulo pero importante kasi. So, pagtiyagahan, okay? Because there was a supplemental affidavit. Okay, Opo. mahaba po yun. Mahaba Meron yan. pong unang affidavit noong November 29, if I'm not Correct. mistaken. And then a supplemental affidavit dated April April 11, 2026. 2026. Attorney, why was there a need to do a supplemental affidavit? Bakit ho Napakasimple lang ng tanong, di ba? Bakit kailangan may supplemental affidavit? Kung yun lang sana ang sinagot ni Atty. Palad, okay na. Pero nagbigay pa siya ng iba pang mga detalye. Kadaldalan. Handa na? Nakapag-like na ba ang lahat? Play. hindi na sinabi lahat noong November 29? That's the same affidavit that he Yeah. forwarded or submitted rather to the Office of the Yung ano yun. Ombudsman for investigation. Yung first affidavit was prepared. We started interviewing him mga October 14. Continuous yan. From October 14, yung first visit ng kasama ko si Atty. Te. Then October 18. Then continuous visit na yan. We were able to finish yung affidavit niya and had it notarized November 29, 2020. So halos lampas lang ng isang buwan. Yun, di ba? Ang tanong lang napakasimple kasi, bakit may kailangan na merong supplemental affidavit? Nagbigay ka pa kasi ng mga date. Kaya dito ka ngayon mabubutasan. Sana pinigilan mo na yung bunganga mo. Sinagot mo na lang sana yung tanong na simple eh. Tuloy. 25. So mahirap mag-bet ng mga information, mag-gather ng mga facts. Pero sabi niya gusto ko nang maglabas ng affidavit eh. For Ang layo na, di ba? Ang layo na. Nagkwento na. whatever reason, gusto kong sumulat sa mga congressman mailabas yung issues na gusto niya. Kasi nga, ang feeling niya, naiipit siya ron sa kidnapping. He wants a venue na mailabas what is happening doon sa farmers. Naiipit siya doon sa kidnapping case niya. Tapos, ang gusto niyang ilabas ay yung issue ng mga farmers. Ang layo, di ba? Tuloy. So that's why dun sa last paragraph nung November 29 affidavit, may reservation doon. Because Okay. sabi niya, attorney, mahaba yan. Ang haba ng kwento Ang haba na ng kwento mo. Mahaba yan. And you need all the information para ma-check lahat ng contents na yan. Kaya yung supplemental Op. Suspense. Eto na. Yung supplemental affidavit na. Okay. Ang haba kasi ng tinakbo mo. Ang layo ng binahe mo kasi. Eto na. Handa na ba kayo? affidavit naman,
started siguro ng mga second week, third week, I think mga January. Ano daw? Ano daw? Kailan daw nila inumpisahan? Kailan daw? Kailan daw? It was started mga second week or third week ng January. Ulitin natin ha para maliwanag. Check lahat ng contents na yan. Kaya yung supplemental affidavit naman, started siguro ng mga second week, third week, I think mga January. Diyan na kami nag-decide na i-formulate na yung second affidavit niya. So, second week or third week daw ng January, dyan na daw sila nag-decide na i-formulate na yung second affidavit niya. Natatandaan nyo ba kung kailan pumunta si Trillanes? Last week daw ng January 2026 or at least early part ng February. Nakikita nyo yung gusto kong ipakita sa inyo? Ibig sabihin, nung nag-decide sila na i-formulate na second week or third week daw ng January, yung second affidavit ni Madriaga, sabihin natin na draft pa lang yon. Draft. Siyempre, magda-draft, magsusulat-sulat ka pa dyan, di ba? Magte-take note ka pa. Gagawa ka pa muna ng mga draft. Bakit si Trillanes pumunta ng January or last week ng January o kaya early February? So, ibig sabihin, ang lapit nung pagdedesisyon nila na gumawa ng second affidavit sa pagdalaw ni Trillanes. So, merong posibilidad na throughout the process, nandun si Trillanes. Pero sabi niya, isang beses lang daw eh. Yung isang beses na yun, ilang oras kaya si Trillanes na nandun? Baka naman may koneksyon or komunikasyon itong si Attorney Palad kay Trillanes. Tapos, finid niya muna yung mga information na maaaring gusto niyang ipalagay. Hindi ko sinasabing, hindi ko sinasabing ito yung nangyari. Posibilidad lang ito. Kasi kung pagbabasehan mo yung mga dates, baka nga pagkatapos makapag-decide na i-formulate na, kasi nag-decide pa lang daw sila na i-formulate nila di ba? Na umpisahan nilang gawin yung second affidavit ni Madriaga, second week or third week. Tapos yung sumunod na linggo, dumalaw si Trillanes sa kulungan at vinet daw niya si Madriaga. Totoo ba na vinet mo lang? Ako magtatanong lang ha. Kaya ka pinaghihinalaan na aso mo si Madriaga. Kasi ito pala yung nangyari. Parang wala pa akong nakikitang naglalabas nito na pinagtagpi-tagpi yung mga pangyayari para hanapin yung mga impormasyon na ito. Yun kasi, Madriaga kasi, nagfo-focus lang naman siya doon sa delivery, at least doon sa delivery ng confidential fund ni VP Sara doon sa unang sa unang affidavit niya. At kung mapapansin ninyo, doon sa supplementary affidavit niya or yung pangalawa na, which is maaaring may galamay si Trillanes na, may mga pagkakahawig na talaga. Akusasyon ni Trillanes, magnetic lifter. Doon naman sa unang affidavit ni Madriaga, walang magnetic lifter eh. Di ba? Or meron ba? Hindi ko masyadong matandaan, pero wala akong matandaan na inutusan na daw si Madriaga para ilabas
yung magnetic lifter na yun. Yun din ang iniiyak ni Trillanes simula nang pumutok yung balita tungkol sa magnetic lifter, ikinukonek niya sa mga Duterte. Okay? Pangalawa, yung mga bank accounts. Bigla nang may mga bank accounts, may mga managers check na ganyan. So nagkatugma na naman yun, nagkapareho na naman yun. Na yung mga pera na yun ay galing na sa sindikato o sa mga drug lords. Pangatlo, na yung campaign daw ay pinondohan ng mga Tsekwa, ng mga kaibigan nating mga Chinese. Kay Madriaga, ganun na din. Na nandyan na daw sino ba yung isa? Yung Chinese. Hindi ko na matandaan. Paki-comment na lang. Tapos yung nasa Farmali na siya. Alam na niya lahat yung mga yun. Grabe, di ba? Magkatugma. Tapos, meron pa siyang binabanggit na assassination daw na plano kay Trillanes. Which is, sabi din yan ni Trillanes noon. So may mga magkakatugma-tugma na talaga, magkakapareho na yung sinasabi ni Trillanes at Madriaga after ng unang affidavit ni Madriaga. So, sa nilatag ko na mga dates, sa pag-amin nila ng mga dates, kung kailan inumpisahan gawin yung secondary or supplemental affidavit ni Madriaga at yung pagdalaw, halos the same timeline na pagdalaw ni Trillanes sa kulungan. Sa inyo ba? Kung yun ang pagbabasehan natin, pwede ba nating isipin na aso nga ni Trillanes itong si Madriaga? Paki-comment naman. Uulitin ko ha. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. Paki-like nyo na din yung video. Libre lang naman yan. Paabutin na natin ng 50,000 subscribers si Joseph para paldo.